Sa banal, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, kami po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Awitin po natin bilang una ang numero 89 sa ating imnaryo. Darating ang araw na hindi mo maiiwasan. Sa dakong silangan ay lilitaw, makikita ng mata hanggang doon sa kanluran. Si Jesus liwanag di matitigang. Darating ang Panginoon ay maghukom. Darating at siya ay maghukom. Darating ang Panginoon. Si Kristo Jesus ang siyang hahatol. Sa tunog ng pakakak, mga patay mabubuhay. Harap sa haring pagsusulitan, ang gantimpala sa lahat ng tao'y ibibigay. Ligaya sana mo ng tagumpay. Darating ang Panginoon ay maghukom. Darating at siya ay maghukom. Darating ang Panginoon. Si Kristo Jesus ang siyang hatol. Ang krus naming pinasan, biniting maisalunga. Huwag bayang mawala ng pag-asa. Sa paraan ng Kristiyano'y sikapin mong mapasama. Huwag sa apoy na walang hanggang dusa. Darating ang Panginoon ay maghukom. Darating ang Panginoon. Darating ang Panginoon. Si Kristo Jesus ang siyang hatol. Atin pong patuloy na sambahin at luwalhatiin ang ating Panginoong Hesukristo
numero 115 po sa ating mga himnaryo. Ako'y hindi dito laging namamayan. Ang bayan ko'y doon sa kabilang buhay. Ako'y dito ngayon lamang naglalakbay atas ng Diyos na marangal. Dinggin ang aral ni Jesus, sundin mo ang kanyang utos, magbalik loob ka sa kanya'y pasako naghihintay siyang lubos. Huwag nating lingunin ang pinagdaanan na buhay alipin. Itong sanlibutan, puso'y itiig mo sa kahit nasaan, do'y walang gulong muhaw. Dinggin ang aral ni Jesus, sundin mo ang kanyang utos, magbalik loob ka sa kanya'y pasako naghihintay siyang lubos. Ano aking lugod kung ating parating biyayang pangako ni Jesus sa atin. Lord, bawang lugod, do'y pawaliw, kamatayay, di tamuhin. Dinggin ang aral ni Jesus, so
Patuloy po nating purihin at sambahin ang Panginoong Hesu Kristo. Huling awit mga kapatid, numero 128 sa atin pong mga himno. Ang ating Panginoong si Jesus, tumatawag na may lunos, nang upang sa sala ay matubos, tanggapin siyang lubos. Ngayo'y ating uliligin si Kristong giliw sa tawag niyang tailin. Dinggin natin siyang mahinusay sa pagtawag na may lumbay. Sa atin ay may kapangakuan kung diringgin ang tunay. Ngayo'y ating uliligin si Kristong giliw sa tawag niyang taimtim. Puso natin ay buksan sa Kanya at sa tawag tumalaga upang tayo'y maligtas sa dusa. Ngayo'y tanggapin siya. Ngayo'y ating uliligin si Kristong giliw sa tawag niya.
nagupuri-puri, halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesu Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Mga minamahal, iginagalang at mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig. Una na nga po sa ating sariling mga sangbahayan, sa ating mga kaluluwa, sa ating mga kabyak, mga anak, mga manugang, mga apo, mga kamag-anakan, sa laman, at sa lahat ng mga kaibigan nating walang sawa sa pakikipag-aral, sa ganito pong mga banal na gawain, na ito ang tunay na dahilan kung bakit tayo po ay nilalang ng Diyos. Binabati din po natin sa Huwebes po ng gabing ito ang lahat ng ating mga kapatiran sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Magmula po doon sa ating inang bayan sa Pilipinas, at hindi po kakaunti ang sa kanila ay nangingibang bansa upang humanap ng kanilang ikabubuhay. Sumapit po tayong muli sa gabing ito ng Huwebes. Ito po ay Disyembre 19 na po, 2013. At habang nagtutumulin po ang mga araw, tayo po ay patuloy na magsipaglingkod ng walang sawa. Ating ihandog sa Kanya ang ating mga puso, kaluluwa, buhay. Huwag tayong makakalimot sapagkat ang unang utos po ay iibigin natin ang Diyos ng buong puso at ng buong lakas at ng buong pag-iisip natin. At ang ikalawa nga po, ibigin natin ang ating kapwa
na kung ano ang ibig natin, ito ang ating igagante o gagawin sa lahat ng ating mga kapwa-tao. Ang nais ko po makarating sa langit at kinaawaan, kinahabagan na tayo ay tinawag ng Diyos. Inilagay sa kanyang bago buhay na daan na ito ang kanyang katawan, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At nang kami nga po ay kahabagan at ipaunawa sa amin ang banal niyang katotohanan, ito naman ang ating ibinabahagi sa lahat. Ito naman po ang aming ipinaririnig sa inyo, sapagkat ibig namin kayo man ay makarating sa langit, makatiyak sa atin pong ginagawang paglilingkod sa Diyos, hindi tulad ng maraming tao na sumusuntok sa hangin. Mga kapatid, kaya nga po sa Huwebes ng gabing ito, Disyembre 19, tawagin na po natin ang ating mga asawa, mga anak, mga manugang, mga apot kasambahay. Huwag po nating ikakahiya ang pangalang Diyos, Kristo Jesus, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pag ikinahiya natin, wala tayong maaasahan na buhay na walang hanggan. Ikakahiya rin naman niya tayo sa harap ng mga anghel sa langit. Sa Huwebes po ng gabing ito, tulad po ng ating kinagagawian, atin pong ititiklop na muli ang ating mga tuhod sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Uusal po muna tayo ng ating mga pananambahan, pagsambat, pagluwalhati sa kanyang banal na harapan. Hihingi tayo ng kapatawaran. Pagkatapos po, pakakainin niya tayo ng kanyang mga aral, ng kanyang mga salita, na pawang mga espiritu at pawang buhay. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong kalooban, dakila ka po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Panginoon, sa banal, sakdal at napakamalinis mo pong pangalang Kristo Jesus, muli mo pong masisilayan kaming mga mag-aanak, mga magkakapatid at mga magkakaibigan sa silong po ng aming mga dampang tahanan, na bagaman kami po nag-iisa, dadalawa, tatatlo, kami man ang pinakakakaunti sa bilang, Ama naming Diyos, nalalaman naming hindi ka po tumitingin sa sino mang mga tao, at nalalaman po namin, Panginoon, sinisiyasat mo ang aming mga puso at ang aming mga kaluluwa. Sa Huwebes po ng gabing ito, sa aming mga paninikluhod sa pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Panginoon naming Diyos, nalalaman po namin, hindi pa namin naaabot ang iyong kaluwalhatian. Sa Huwebes ng gabing ito, nalalaman namin kami nangagkasala, naging liko ang aming mga pangaraw-araw na pamumuhay. Wala kaming maitatagot, maililihim sa iyo. Gayon man, Panginoon, nakikiusap kami. Huwag mo po sanang gawing dahilan upang hindi ka magturo sa amin, upang hindi mo kami pakainin ng iyong mga banal at dalisay na aral.
patawarin mo po kami, Ama, sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Ama naming Diyos, kasangkapanin mo po sanang muli ang iyong hamak na lingkod. Tulungan mo po, Panginoon, maging mabuting sisidlan. Langkapan mo po ng bisat kapangyarihan ang kanyang tinig. At kung mapakinggan na namin ang iyong mga banal na aral, ito'y masampalataya na namin, maisakabuhayan namin, at higit sa lahat, matanggap naming ikaw nga ang sa amin umuugit, ikaw ang aming guro, ang pastor, ang apostol at obispo ng aming mga kaluluwa. Ikaw ang dakila naming saserdote at tagapagligtas. Wala kaming nakikilalang sino mang taong pinuno sa amin. Ikaw lamang, Panginoon, nauukol sa iyo ang lahat ng kapurihan at ng kaluwalhatian. Maraming salamat po sa iyo, Amang Banal. At sa Huwebes po ng gabing ito, kung mapakinggan at dumating sa amin ang iyong mga aral, maisakabuhayan namin hanggang sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amang Banal, hihipuin mo nawa kaming lahat sa araw-araw. Daragdagan mo po ang aming mga pananampalataya. Daragdagan mo rin ang aming katalinuhan at kaalaman kung paano namin masasawata at mapagtatagumpayan ang lahat ng suligi ng kadiliman. At Ama naming Diyos, ang marami po sa aming patuloy ng tumatanda, nanghihina, at nalalapit na rin kami sa araw ng aming mga kamatayan. Una na nga po, ang iyong anak na patuloy ng tumatanda. Gayon din po si kapatid na Rosita, dagdagan mo pa sana kami ng maraming araw, kagaling at kalakasan, at gayon din ang ipagkaloob mo po kay kapatid na Prospero at Glenda, kay kapatid na Concepcion Tenedero, kay Floro, kay Robert at Mercedita, kay Olivia at kay Mirna, kay Rogelio, kay Avelino, kay Expectacion, Valencia, at dumadalangin kami sa iyong Panginoon naming Diyos, sana'y pagkalooban mo pa kami ng kagaling at kalakasan, hindi upang gugulin sa pagtatampisaw sa kalikuan at mga kalayawan, kung hindi patuloy mong masilayan aming ginagamit ang bawat araw sa paglilingkod sa iyo, sa pamamahayag ng iyong katotohanan kung baga maaari sa buong sanglibutan. Maraming salamat, Ama. Patuloy mo ring kinakalinga, pinagpapalat, iniingatan ang lahat po ng aming mga anak, mga manugang, mga apo at mga minamahal sa buhay. Unang-una na nga po si Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel, si Teofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu, si JC, si BJ, si JR at John Matthew, si Paul Noren at Sarah, si Micah, si Laika, si Joshua, si Rebecca at Kay, at ipinakakaloob namin sa iyong dakil at makapangyarihang kamay ang lahat ng mga katayuan at mga kapalaran ng mga minamahal namin sa buhay na malalayo sa amin sapagkat nangingibang bansa at mga bayan, tulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Enrico, ni Abner, ni Daniel at ni David Valencia, ni Bayan Guanzo, ni Shannon, ni Ana Lira, gayon din po ni Lolita, ni Susan, ni Lenlen, ni Jingjing, ni Fe, ni Ador, ni Susan Samonte, at maawat mahabag ka rin po, Panginoon, kay Pido at Victoria Malangkes, kay Rosemary at kay Flor Bautista Gonzales, na kung saan mang bayan at mga bansa sa araw at oras na ito silang lahat nangaroroon. Gayon din ang lahat ng aming mga kaibigan, mga kapatiran at kani-kanilang mga asawa, mga anak at mga minamahal sa buhay, na hindi na po nasambitlan ng iyong hamak na alipin ang kani-kanilang pangalan. Isinasamot ipinakikiusap namin, pagkalooban mo rin po silang lahat ng buhay, kagalingan, kalakasan, at ilalayo mo rin po sa biglang kamatay at mabibigat na karamdaman sa kamay po ng hostisya,
sa lahat ng nangakaumang na mga kapanganiban, at bago ka po maghukom, ipinakikiusap namin, tipunin mo po silang lahat sa iyong banal na kawan, kami pong lahat makapasok doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, ipinagtatagubilin din po namin sa iyo sa Huwebes po ng gabing ito, maging ang lahat ng aming mga ari-arian, sasakyan, loob at labas ng aming mga tahanan, mga halamanan at mga hayupan, na hanggang ngayon po ay ipinagkakatiwala mo pa sa amin, sumasampalataya kaming ilalayo mo rin po sa sunog, sa lindol, sa malalakas na ulan, sa baha at daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, lubos ang aming pag-asa. Sa gabing ito, pakakainin mo po ang aming mga kaluluwa, at kami po ay iyong binabasbasan at benebendisyonan sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, mga tagapakinig, ihanda na po natin ang ating mga sariling mga banal na kasulatan. Buksan po natin sa unang Korinto 11:22. Ito po ang ating pinakapaksa sa Huwebes po ng gabing ito. Ano? Wala baga kayong mga bahay na inyong makakanan at maiinuman? O niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ninyo ang mga wala ng anuman? Ano nga ang aking sasabihin sa inyo? Kayo bagay aking pupurihin sa ganito? Sa bagay na ito, hindi ko kayo pinupuri. Dito po ang nagsasalita, ang ilaw po sa kahentilan, si Apostol Pablo, na siya nga pong naging dahilan kung bakit tayong mga hentil ay tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas at Diyos, at tinanggap natin ang kanyang katawan, na pinagsasama-samahan natin ngayon ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa paksa po natin, 11:22 unang Korinto, wala baga kayong mga bahay na inyong makakanan at maiinuman? Dito po ay tila literal na bahay, yung bahay natin na ginawa ng kalpintero. Tila ito ang tinutukoy ni Apostol Pablo, na wala baga tayong bahay, literal na bahay na makakainan natin at maiinuman. Datapwat nalalaman po natin ang mga nakasulat sa banal na kasulatan ay inalihim sa hiwaga. At kung sino nga lamang po ang makapagpapaunawa o makakaunawa nito, wala pong iba kung hindi sila na mga apostol na inilagay po sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Una-una na nga po yung 12 apostol sa Marcos 4:11 hanggang 12. Sa inyo ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga. Sa nasa labas, kung alin po yung loob na kinaroroonan ng mga apostol, sa kanya pong unang Korinto 12:28, ang Diyos ay naglagay din naman ng ilan sa iglesia, una-una ay mga apostol. Sa makatwid, ang makakaalam ng hiwaga, pinagkalooban na maunawaan ang nakasulat sa banal na kasulatan, una po yung mga apostol. Kaya nga po sa pamamagitan nitong mga apostol na ito, tulad po ni Apostol Pablo, nauunawaan ng tao kung ano ang spiritual na mga kahulugan ng tila man din ay mga literal na bagay. Kaya nga sa ating ikaliliwanag, ano po baga ang pinaka suheto o subject
nitong ating paksa na nais ng Diyos na ituro sa ating magkakapatid sa Iglesia ng Diyos. Mga kapatid at mga magulang, buksan po natin ang unang Korinto 11:17. At dito po, hindi po patungkol sa literal na pagkain din naman o inumin. Ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa paksa, wala ba kayong bahay na makakainan at maiinuman? Hindi rin po literal na pagkain o inumin ang tinutukoy dito, kundi ito po ay aral patungkol sa ating ginagawa ng mga pagsamba sa Diyos. Tunay po baga ito? Unang Korinto 11:17, itaas natin. Datapwat sa pagtatagubilin sa inyo nito, meron pong sinasabing itinatagubilin sa atin. Sa pagtatagubilin sa inyo nito, ay hindi ko kayo pinupuri sapagkat kayo'y nangagkakatipon, hindi sa lalong mabuti, kundi sa lalong masama. Dito po meron tayong mauunawaan. Unahin natin, meron daw ipinagtagubilin sa atin ng mga miyembro ng iglesia. Ano nga po baga ang ipinagtagubilin ng Diyos sa ating magkakapatid sa iglesia? Hebreo 10:25. Ito po ang tagubilin. Makinig tayo. Sa ganitong tanong at sagot, mauunawaan natin ang pinakasuheto. 10:25 ng Hebreo, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Yun po yung social gathering natin. Yung katawan lupa natin, magkakatipon-tipon sa isang lugar. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Kundi sa pagkakatipon, ano ginagawa ng mga anak ng Diyos? Kundi mangag-aralan sa isa't isa, lalo na nga kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Dito po, kung mayroong templo ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, makinig po tayong mabuti ha. Kung meron halimbawa, dito sa aming dako sa Los Angeles, meron tagubilin na kami dito, kung meron kaming lugar na mapagkakatipunan, yung literal na bahay, yung literal na templo. At kung alin yung templo, yun ang Iglesia ng Diyos na ang ipinag-uutos sa atin, yung Iglesia ng Diyos na ang Pangulo ay si Kristo, hindi obispong tao. Mga tagapakinig, ang obispo ang Panginoong Hesukristo at hindi ang sino mang tao. Doon ipinag-uutos sa atin na dumuon tayo, magkatipon tayo, kasama ang Panginoon, at tayo daw po ay mangag-aralan sa isa't isa, lalo na nga kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Sa makatwid, ito ang tagubilin. Ngayon nga po, alam natin, 2013 na, talagang malapit na po ang araw, at kung ano ang araw, ang ikalawang pagparito. Kaya ngayon tagubilin, huwag nating kalilimutan ang magsama-sama. Kung merong tinatawag na literal na templo, kamukha nga po dito sa Los Angeles, ang pinakamalapit po na templo ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus dito, na pinangunguluhan ng ating Panginoong Hesukristo, wala po kaming ibang obispong kinikilala, kung hindi ang Panginoon lang. Dito po sa Lakeshore Avenue, 1907 Lakeshore Avenue, Los Angeles, California. Ito po ang tinatawag na tahanan din naman ng mag-aanak na Cirilo at Rosita Gonzales. Ito po ang bahay-sambahan namin sa Los Angeles, California. Sa makatwid, maliwanag na po iyon. Kung tunay po na ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay dapat lamang pangunahan ng ating Panginoong Hesukristo at hindi ng sino mang tao, buksan po natin ang Hebreo 10:21. Bakit naman kapatid na Cirilo? Parang imposible naman yata.
ang Panginoong Hesukristo ang magiging literal ninyong pastor at obispo? Huwag po ninyong intayin na ako ang sumagot sa inyo. Hayaan natin ang Biblia ang sumagot sa ating katanungan. Posible ba? Talaga bang ang ipinag-uutos na doon magkakatipon yung tinatawag na pinangunguluhan, itinayo, binayaran ng sariling dugo ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang katawan? Hindi ko na po babasahin ang Kolosos 1:18. Yun ay bansag na natin. Si Kristo ang ulo ng katawan. Sa makatwid bagay ng iglesia. At ang tinatawag na opisyal na pangalan ng iglesia, yun po ang itinayo sa Jerusalem ng Judea. Unang Tesalonica 2:14, kayo'y nagsisitulad sa iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Ano ba naroon? Sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na pinangunguluhan ng Panginoong Hesukristo? Sa 1:14 ng Kolosos din po, na siyang kinaroroonan ng katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, at kung bakit nga, doon itinalaga ng Diyos na tayo'y magkatipon para tayo mag-aralan at malinis ang ating mga kasalanan. Ito po ang iglesia na binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Aklat ng mga gawa 20:28. The church that He purchased with His own blood. At sa Hebreo 10:21, at yamang may isang dakilang saserdote. Makinig tayo mga kapatid. May dakilang saserdote, isa, pangulo sa bahay ng Diyos. Mga kapatid, at sa 3:6 ng Hebreo din, dadapwat si Kristo gaya ng anak, puno, presidente, sa bahay niya. Sino ba ang bahay niya? Alin ba ang bahay niya? Ang bahay niya ay tayo. Kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapure sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Kaya tayo pinupuri natin ang Diyos. Sinasamba, niluluwalhati, napakahalaga. Ang pangalan lang na Kristo Jesus, ito ay buhay, ito ang kaligtasan, ito ang malaking bato ng ating mga kaluluwa at walang sino man na pinag-uukulan tayo ng kapurihan at kaluwalhatian kung hindi siya lamang. At sa unang Pedro 2:25, ang lubos na pagpapaliwanag ng mga apostol, sapagkat kayo ay gaya ng mga tupa na nangaliligaw, datapwat ngayon, nangabalik kayo sa, makinig tayo mga kapatid, sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Nakapagtataka nga lamang po lahat halos ng relihiyon sa balat ng lupa, ang kanilang pinupuri, niluluwalhati, binibigyan ng kapurihan, yung obispo, yung arsobispo, yung kardinal, yung mga pare, yung mga matagal ng patay ng mga tao, yung mga papa sa Roma. At kung meron namang nagsasabing iglesia daw ni Kristo, iglesia daw ng Diyos, kay Kristo Jesus, makikita mo puro yung litrato ng kanilang obispo ang niluluwalhati, sinasambat, pinupuri. At pati sa mga imnaryo, may litrato pa ng mga obispong iyan. Mga kapatid at mga magulang, ngayon, sa ikapagpapatuloy pa ng ating pag-aaral, bakit nga po siya lamang ang dapat nating kilalanin na pangulo natin sa iglesia? Na doon daw tayo dapat magkakatipon at doon daw tayo merong kakainin at merong iinumin. Unang Pedro 2:24. Bakit? Sa Panginoong Hesukristo lamang tayo dapat sumunod, kumilala na siya ang pastor, siya ang obispo, siya ang apostol, siya ang saserdote at tagapagligtas lamang ng ating kaluluwa. Unang Pedro 2:24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan. Bakit sa kanya lang? Siya, si Kristo, ang nagdala, nagpasan ng ng ating mga kasalanan.
Hindi po yung mga obispong tao. Hindi po yung mga pinamanahan ika. Sa sulat ika ng obispo bago namatay, ako ika inihalili. Ibig kong malaman natin, ang may-ari ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang Panginoong Jesucristo. Siya po ang nagbata, siyang naghirap. Siyang nagbigay ng kanyang sariling dugo at buhay alang-alang sa atin. At hindi yung mga taong iyan, mga kapatid, siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy sa krus upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, mga buhay tayo sa katwiran na dahil sa kanyang mga sugat, nagsigaling kayo. Nagsigaling tayo. Kung tayo binayaran, mga kapatid, ng obispo natin, halimbawa, si Obispo Juan de la Cruz, sugong anghel daw, pero si Kristo'y tao. Ayan ika. Yan ang obispo na dahil sa kasalanan ninyo, nagpakamatay yan. Ibinigay yung kanyang sarili alang-alang sa inyo. Anong klaseng dugo ni Juan de la Cruz? Dugo ng tao. Napakaliwanag po ng Biblia, mga magulang. Aklat ng mga gawa, 20:28. Basahin ninyo sa original, 1611 version. King James, original. The Church of God, He purchased with His own blood. Binayanan ng dugo ng Diyos. Kaya nga, iglesia ng Diyos. Ang Diyos ang nagdanak mismo ng kanyang sariling dugo, nagpapako ng kanyang sariling katawan, alang-alang sa ating katubusan na sa kanyang kamatayan sa krus, nangabuhay naman tayo nang tayo'y magpabautismo sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus at sa Espiritu Santo. Siya po ang nagbigay ng sariling dugo at buhay. Kaya paano nagbigay ng katawan at ng dugo? Kailangan po magkakatawan tao. Kaya nga nagkatawan tao ang Diyos. At yan ang paraan na hinanap ng Diyos ayon sa 2 Samuel 14:14. Humanap siya ng paraan para tayo, para ang Diyos magkaroon ng katawan at ng dugo na ibabayubay sa krus, na ang lahat naman ng sumampalataya sa Kanya, sa Kanyang ebanghelyo at nagpabautismo sa Ama, Anak at Espiritu Santo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, huwag mapahamak at magkaroon ng buhay. Mga kapatid, ngayon, maraming nagsasabi sa amin, kapatid na Cirilo, nasisira na ulo ninyo, mga baliw kayo. Hindi namin iniintindi kung ano sabihin nila sa amin. Yun freedom of speech yun. Maraming ang nagsasabi, kami raw masyadong panatiko. Paano ika magiging obispo ninyo ang Diyos? Paano magiging obispo ninyo ang Panginoong Jesucristo? Paano siya mangangaral sa inyo? Hindi naman namin siya nakikita. Hindi naman namin siya nakikilala kung sino yung Kristo na sinasabi ninyo. Doon nga po pumapasok ang sinasabi ng Biblia na kung walang pananampalataya, ito ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ano ba ang pananampalataya? Ang pananampalataya 11:1, ngayon nga, ang pananampalataya ay ang kapanatagan sa mga bagay na hindi nakita ng tao, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita ng tao. Mga kapatid sa makatwid, ang pananampalataya sa bagay na hindi nakikita ng tao, alin yan? Ang Diyos, walang laman, walang buto, ang Diyos ay Espiritu Santo. Sumasampalataya kami, siya ang Diyos, na dahil sa pag-ibig niya sa amin, nagkatawan tao siya, para meron siyang katawan at dugo na ibubuho sa Kalbaryo, panglinis ng aming mga kaluluwa. Sa tao, ito'y imposible. Sa Diyos, meron bang imposible sa Diyos? Mateo 19:26. Buksan natin at ito ang aming pinananampalatayanan, na tanging ang Panginoong Hesukristo lamang ang obispo namin, ang pastor namin, ang sugo ng Diyos sa huling araw, ang aming tagapagligtas, ang aming saserdote, ang Panginoong Hesukristo.
Kung meron mga apostol Pablo, kung meron mang 12 apostol, mga kapatid, yun ay mga kasangkapan na ginawa niya para makarating sa atin sa huling araw ang katotohanan ito. Mateo 19:26. At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao. Putulin ko po muna. Hindi ko na lamang binasa ang sa itaas nito, 19:20 pababa, mga kapatid. Dito po ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Mabuti pa ang isang kamelyo, ang laki-laki ng kamelyo, makakadaan sa butas ng karayom kaysa sa isang tao na mayaman. At dito nanggilalas ang mga apostol. Kamukha nga na sinasabi sa amin ngayon sa huling araw. Mga siraulo ninyo, Mr. Gonzales, paano ninyo mapapatunayang si Kristo nga ang obispo ninyo? Ang sagot namin sa kanila, sa tao ito'y hindi mangyayari. Kung paanong sa tao hindi makakalusot sa butas ng karayom ang isang malaking kamelyo, gayon din naman, kapag aming ipinangangaral ang Kristo ang aming apostol, ang Kristo ang aming obispo, ang Kristo ang aming saserdote, Hebreo 3, mga magulang at 1, basahin ninyo. Ang aming tagapagligtas, walang iba kung hindi ang Diyos na nagkatawan tao, ang aming Panginoong Jesucristo, sa tao, sa inyo na nakikinig, maging sino man kayo. Ito imposible, hindi ka panipaniwala. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi mangyayari ito sa mga tao, dadapwat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. 19:26 ng Mateo. Kaya yan po ang aming pananampalataya. At sa aming pananampalatayang ito, ang Diyos ay nalulugod sa amin. Bakit? Sinasampalataya na namin yung imposible. Sa mga tao na kapwa namin, imposible maging obispo namin si Kristo hanggang sa huling araw. Siya rin ang may sabi. Sa San Mateo, bago siya pumanik sa langit, ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo. Ang sumampalataya at mabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ayaw sumampalataya, parurusahan, at naririto, ako'y isa sa inyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Napakaganda ng ating pag-aaral. Ano nga po ang katunayan? Naman, ng bahay na makakainan na tinutukoy ng paksa ay walang iba kung hindi ang iglesia ng Diyos. At anong klaseng bahay ito? Ito ba'y bahay na ginawa ng kamay ng tao? Basahin po natin. Sa ating paksa, tinanin nyo, ibalik natin ang paksa, unang Korinto 11:22. At dito mismo, naririto na ang sagot. Ano, wala baga kayong mga bahay na inyong makakainan at maiinuman? Ano? Wala ba kayong bahay na inyong makakainan at maiinuman? Alin ba yung bahay na tinutukoy? Niwawalang halaga ninyo. Alin? Ang iglesia ng Diyos. Winawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos. Ito po'y tanong na nagpapaliwanag. At kung sinasabi niya, wala ba kayong bahay na makakainan? Wala ba kayong bahay na maiinuman? Winawalang halaga ninyo ang bahay ng Diyos. Dito itinuturo ng Panginoon, yung bahay na makakainan at maiinuman, walang iba kung hindi ang iglesia ng Diyos. At ang tinutukoy na pagkain dito at inumin, ito po ay espiritual. Ang wika ng Panginoon mismo ang aking salita. Tunay na pagkain at tunay na inumin, at ang sino mang kakain at iinom, nang sabihin niya sa bundok ng mga ulibo, mga magulang at mga kapatid, ako ang tinapay na nanggaling sa langit. Ang sino mang kumakain ng aking laman, ang sino mang umiinom ng aking inumin, na ibibigay ko sa kanya. Mula sa kamatayan lumipat na sa buhay, sa tunay na buhay, sa buhay na walang hanggan. At kung alin yung pagkain, kung alin yung inumin, yun po ang mga salita ng Diyos na kung ito'y kakainin natin, tulad ng sinabi niya sa San Lucas
sa Satanas nang siya'y tuksuhin. Nang siya'y magutom, si Satanas kumuha ng bato, ibinigay kay Jesus na sinasabing, kung ikaw ang anak nga ng Diyos, ipag-utos mo ang batong ito maging tinapay, alam kong gutom na gutom ka na. Datapwat sinabi ng Panginoong Jesucristo, nasusulat din naman, hindi lamang sa tinapay na literal mabubuhay ang tao, kung hindi sa mga salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Mga kapatid at mga magulang, sa makatwid, napakaliwanag po, yung bahay, yun ay spiritual na bahay. Yun ang tinatawag na iglesia ng Diyos. Mga tagapakinig po namin, ano pa? Ang pagpapatunay na hindi literal na bahay, sambahan ang tinutukoy ng paksa. Ikalawang Korinto 5:1. Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ito ukol sa lupa, putulin ko muna, Wala naman tao na walang bahay eh. Pati nga yung mga homeless, may mga bahay yan. Makakuha lang ng mga kahon ng sigarilyo, kung ano-anong kahon, tagpi-tagpi. Yan ang ginagawa nilang bubong at bahay na yon para protektahan ang ating lupang katawan. Ako may sariling bahay. Ito nga bahay ng sambahan na ginagawa nating templo tuwing Huwebes at Linggo. Bahay. Ang bawat tao may bahay. Pero ang sinasabi ni Apostol Pablo na kung masira ang aming bahay, makinig tayo mabuti, nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, dito kinakatawan ni Pablo yung kanyang sariling katawan, sapagkat sa katotohanan po ang Diyos hindi po tumitira sa mga bahay na ginawa ng kamay ng tao. Ang tirahan ng Diyos, ang puso natin, kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Kung masira ang tabernakulong ukol sa lupa, yung katawan lupa, ay meron kaming isang gusali. Makinig tayo, meron tayong bahay mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng mga kamay. Bahay na walang hanggan sa sangkalangitan. Sa makatwid, yung tinutukoy, ito ng espiritual na katawan, itong ating kaluluwa, itong naninirahan sa loob ng ating puso. Ito ang bahay espiritual. Kung masira itong katawan lupa namin, may bahay pa kami. Itong bahay namin, itong aming kaluluwa, ang ibig lang sabihin, kung nabuhay tayo sa paglilingkod sa Panginoong Jesucristo, naging tapat, inibig natin siya ng buong puso, buong pag-iisip at buong buhay, at ang isinakabuhayan natin, ang pag-ibig natin sa ating kapwa-tao, meron tayong bahay. Mga kapatid, na ito ay hanggang sa sangkalangitan. Sa unang Korinto pa man din 3:16, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo ay mga templo ng Diyos? Ayan po. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos? Hindi ba niyo alam na kayo ay sambahan o bahay ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos nananahanan sa inyo? 3:17, kung gibain nga ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. Ang templong ito ay kayo, ako, kayo, tayo. Saan? Sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, ngayon, sa bahagi ng ating paksa, merong sinasabi, inyong hinihiya ang mga wala ng anuman. Makinig tayo mabuti, Dito kasi ang tinutukoy ni Apostol Pablo, itong literal na pagkakatipon sa loob ng katedral o ng templo, sa loob ng iglesia, yung materyang bahay-sambahan. Hinihiya ninyo ang mga wala ng anuman. Bakit sinasabi ito ni Apostol Pablo? Mga kapatid, hayaan natin si Apostol Santiago ang magpaliwanag. 2:1. Mga kapatid ko, Santiago 2:1, mga kapatid ko, yayamang meron kayong pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, na Panginoon ng kaluwalhatian, huwag kayong magtatangi ng mga tao, sapagkat kung may pumapasok, eto na po, ito'y karaniwang nangyayari sa mga iglesia.
Sapagkat kung may pumapasok sa inyong sinagoga, ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuutan at may pumapasok naman na isang dukha na may damit na hamak, 2-3, inyong itinatangi ang may suot ng damit na maganda at inyong sinasabi, maupo ka rito sa dakong mabuti, at sa mga dukha inyong sinasabi, tumayo ka riyan o maupo ka sa ibaba ng aking tungtungan. Hindi baga kayo nagtatangi sa inyong sarili at nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip? Hinihiya ninyo ang mga walang anuman. Ayan nakikita ko yan Nako, sa malalaking mga katedral, nakikita ko pagka ang magpapabinyag ng mga anak pulube, mahirap doon sa likod. At ang gumagawa ng binyagan, mga pare nilang mga estudyante, kumbaga sa medisina, mga intern. Pero yung mga cardinal nila, yung mga monsignor nila, doon sa loob ng templo, ng katedral. Lalo na nga kung ikakasal, bilyonary at milyonary at mayayaman. Nako, ang ilaw, dagitab sa harapan ng simbahan, ang lalaki. Pero yung mga mahihirap, walang ibabayad. Mga kapatid, huwag kayong magagalit sa akin. At yan nakikita ko rin. Nakikita ko sa lahat ng iglesia. Pagka nakakotse, nakaborloloy ng mga magagandang mga damit meron pang mga taga-salubong dinadala ron sa unahan. Okay, magagalit sa akin. May relihiyon na ganyan. May iglesia nga dyan sa Pilipinas Ano tuloy ang nangyayari? Puro kapaimbabawan. Pagandahan ng damit, pagandahan ng kotse. At pagkatapos nga puro kayabangan ang maririnig mo sa kanila. Ako ka ang inihalal ng matandang kapatid na punong tesorero. Kami ika ang mga taga-awit. Kami ang kalihim. Kung hindi ika sa amin, hindi ika naayos ang pagsamba. Kung hindi ika sa amin, hindi naging maganda ang templo sentral namin. Marami ako nakikitang ganyan. Puro kayabangan, puro kahambugan. Pagkatapos ng pagsamba, chismis dito, chismis na dyan. Ano-ano pa ang karaniwang nangagaganap sa loob ng templo na literal ayon kay Pablo? Unang Korinto 11:18. Sapagkat una-unay nababalitaan ko na kung kayo'y nagkakatipon, kayo-kayo sa iglesia ay meron sa inyong mga pagkakabahabahagi at merong paniniwala ako. Sa makatwid, si Pablo, alam ba niyo si Pablo malayo siya sa lahat ng iglesia. Ang pamamaraan lang niya para makaugnay ang mga kapatid sa iba't ibang dakoy, sumusulat siya. Kaya nga may sulat siya sa mga taga-Korinto. Nababalitaan ko sa inyong pagsamba, meron kayong pagtatalo-talo. Mga kapatid, bakit nga? 11:19 rin. Sapagkat tunay na sa inyo'y merong mga hidwang pananampalataya, upang yaong mga napatunayan na ay mga hayag sa inyo. 11:20. Kung kayo nga nagkakatipon, hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. 11:17, unang Korinto, sa pagtatagubilin sa inyo, hindi ko kayo pinupuri sapagkat kayo nagkakatipon, hindi sa lalong mabuti, kundi sa lalong masama. Ay naman talagang nangyayari. Meron ako nalalamang iglesia. Paano nga makakasamba? Paano makakasamba ng taimtiman ang mga anak ng Diyos kung makikita niya ang nagsasalita yung obispo na dalawa ang asawa, mga kapatid at mga magulang? Siya mismong nagtuturo masama ang makiapid, masama ang mga lunya. Sa hindi mo asawa, tapos dalawa ang pinakasalan mo, literal. Nandoon sa gobyerno, nasa record, bigamis yung tao na yan. O hindi habang nakikinig ka dyan sa obispong iyan na sumira ng kautusan mismo, di nagkakaroon ng pagtatalo-talo sa iyong isipan. Hindi lamang yan, marami. Marami mga kapatid. Kaya nga, pagkakatipon literal, sa katedral, pagandahan damit, palakihan ng abuloy, payabangan, lahat po yan, puro kapaimbabawan. 23:23 ng Mateo. Saba ninyo, mga Pariseo at mga Saduseo. Mga magulang, pinagaganda ninyo ang labas ninyo, pero ang loob ninyo, mga bulok. Ang laman ninyo, mga kalansay ng mga patay na tao at mga bulok na tao. Sa makatwid, mga magulang, yang mga literal.
na mga pagkakatipo na yan, ayon kay Apostol Pablo, hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Si Pablo nga, taon-tao lang Pupurihin ko ba kayo? Hindi ko kayo pupurihin. Hindi kayo makakakain ng hapunan ng Panginoon. Ang ibig lang sabihin, hindi nyo matatanggap ang mga salita ng Diyos. Ngayon, huling katanungan, ayon mismo sa ating Panginoong Hesukristo, ano ang katunayan ng iniuutos niya sa kanyang mga tupa na walang literal na templo na kanyang pinangunguluhan na mapaparoonan upang makipagtipon. Ayon mismo sa ating Panginoong Hesukristo, ano ang kanyang utos? Anong inuutos ng Panginoon sa atin? Halimbawa, kami narito sa Amerika. Yung ibang mga kapatid nasa Japan. May kapatid tayo sa Liverpool, England. May kapatid tayo sa mga kapatid sa Canada. May mga kapatid tayo sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Mga kapatid at mga tagapakinig. Walang iglesia ng Diyos, walang katedral, walang templo. Hindi nga makaabot, mga kapatid, sapagkat tayo hiwa-hiwalay. Anong pinag-uutos ng Panginoon? Kailangan bang bibili tayo ng ticket sa eroplano para pumunta tayo sa Manila, pumunta tayo sa Central, pumunta tayo kung saang-saang mga lokal ng iglesia ng Diyos na merong building na mapagtitipunan? Ang tanong, kung wala, kamukha namin sa Los Angeles. Mga kapatid, itong bahay namin ang ginawa naming mag-aanak na bahay-sambahan. Ano ba ang utos ng Panginoong Hesukristo? Kung wala tayong bahay na makakainan o mapupuntahan o literal na templo para sumamba. 6:5 ng Mateo. At pagka kayo ay magsisidalangin, ang tinutukoy dito, banal na gawain. Pag kayo'y magsisipanalangin, huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw. Bakit? Ano ba ginagawa ng mapagpaimbabaw? Sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga. Ano ba ibig sabihin ng sinagoga? Literal, bahay-sambahan. Kung kayo'y magsisipanalangin, ano bang pananalangin? Banal na gawain yan, pakikipag-usap sa Diyos. Huwag kayong gaya ng mga paimbabaw. Ibig pa nila nakatayo sa kanilang pagsamba para makita ng mga tao at tumatayo sila nananalangin sa mga sinagoga. Pumupunta sa mga bahay-sambahan, ang ibig lang sabihin, para makita ng mga tao, kami banal, kami anak ng Diyos, kami sumusunod sa utos ng Diyos. At sa mga liko ang daan, nagpapakita sila na marami dyan, may dala pang Biblia. Kaya pag nakakita kayong mga tao, may mga dalang Biblia, magsipag-ingat kayo. Kapaimbabawan niya, yung Biblia, hindi naman masama ang magdala ng Biblia, literally. Pero pagka iwinawagayway mo na, ipinapasyal mo na sa mga bahay-bahay, para makita ng mga tao na ikaw ay banal, masama po yun, kapaimbabawan. Upang sila'y makita ng mga tao, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Ngayon, ang tanong, paano kapatid na Cirilo? Dito, sa Liverpool, England, walang iglesia ng Diyos, walang templo rito. Paano kami makakasamba sa Diyos? Paano kami makapaglilingkod sa Diyos? Dito, sa Canada, si kapatid na Bea, nag-iisa lang. Sa Las Vegas, ang mag-asawa lang na kapatid na Mercy at Robert Haney. Sa Pampanga, si kapatid na Concepcion Tenedero lang, nag-iisa. May mga kasama nga siya ron, pero hindi naman niya kapanampalataya. Paano kami makapaglilingkod sa Diyos kung walang templo? Mga kapatid, 6:6, Mateo, ang Panginoon ang magpapaliwanag. Datapwat ikaw, makinig tayo mabuti datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, tandaan ninyo yung pananalangin gawang kabanalan, pagsamba sa Diyos yan. Kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, manalangin ka sa iyong ama, makipag-usap ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka, mga kapatid. Bakit? Ito ang ipinag-utos ng Panginoon kung wala tayong bahay-sambahan, kung walang templo na ginawa ng kamay ng tao para doon tayo magkatipon.
sa loob lang ng kwarto, isasara mo pa yung pinto. Luluhod tayo sa pangalan ni Kristo. Filipos 2:10. Mga kapatid, pakikinggan tayo ng Ama, diringgin ang ating mga pananalangin. Bakit nga po? Kahit sa ang dako sa mga bahay ng mga kapatiran, sa Pampanga man, sa England man, sa Canada man, sa Bisaya man, kina kapatid na Victoria at Pido Malangkes, maging sa Bacolod City, kay kapatid na Gloria Lucerna at kapatid na Rosemary Lucerna Gonzales, at maging sa Saudi Arabia man. Meron tayong mga kapatiran tumatanggap ng CD-ROM doon, nakikinig sa pamamagitan ng mga Facebook natin. Nakatitiyak, nakakasamba tayo. Bakit? Gawa 17:24 mga huling talata hanggang 17:28. Ang Diyos, makinig tayo mabuti makinig tayo mga kapatid. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay, na naririto siya. Gumawa ng sanglibutan, ng lahat ng mga bagay, naririto siya. Palibhasa ay Panginoon ng langit at ng lupa, hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay ng tao, ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao. Ayan, hindi kailangan buhatin ng Diyos, hindi kailangan ipagprosesyon na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay, ng hininga at ng lahat ng mga bagay, at ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa lahat ng buong lupa, na itinakda ang kani-kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan, upang kanilang hanapin sa buong sanglibutan ang Diyos. Baka sakaling maapuhap nila at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay, sa Kanya nagsisikilos tayo, at meron tayong pagkatao na gaya naman ang sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunla, sapagkat tayo na may Kanyang lahi. Mga kapatid, ano ibig sabihin? Sa buong sanglibutan, naroon ang Panginoon, walang dako na hindi kinaroroonan. At sa maraming talata sa Biblia, hindi ko nababasahin para wag tayo masyadong humaba, ang Panginoong Diyos sumasa lahat ng mga dako. At sa 17:29, mga kapatid, pagkatapos na sabihin niyang tayo nga ay sa Kanyang lahi, tayo na nakakaalam ng katotohanan, lahi ng Diyos, yamang tayo ngay lahi ng Diyos. 17:29, hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na iniukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. 17:30, Gawa, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos, dadapwat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao, mangagsisi silang lahat sa lahat ng mga dako. Bakit sa lahat ng dako? Ang Diyos ay nasa lahat ng mga dako. Kaya hindi mo na kailangan pumunta pa sa Pilipinas para makasamba ka doon sa tinatawag na Templo Sentral ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Baka mamaya pasukin mo ron Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang obispo ay tao. Pagbukas mo ng imnari, pati yung pagmumukha ng obispong tao ay naroon, matakot tayo. Huwag tayong makibahagi. Ang wika ng Biblia, kamuhian ninyo. Judas 1:23, kamuhian ninyo, pati ang kanilang damit na nahawa sa kanilang masasamang gawa o sa gawa ng laman. Mga kapatid at mga magulang, at sino nga ang lahi ng Diyos? 3:29, kung kayo nga ay na kay Kristo, aklat ng Galatias, kayo nga ang binhi ni Abraham, tagapagmana ng pangako, lahi ng Diyos, ang alin? Ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Naliwanagan po natin tayo mga kapatid, merong bahay na makakainan at maiinuman ng salita ng Diyos sa ating mga sariling kaluluwa, sa ating sariling sangbahayan, saan man dako tayo naroroon. Kapag tayo sumasampalataya, ang obispo at presidente natin ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang ating tagapagligtas, at tayo nagpabautismo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito nawa'y pagpala.
Ito nawa ibasbas sa atin ng Diyos magpakaikailanman. Amen. At ngayon ay tanggapin nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, pamamatnubay at kagalingan ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang kanyang ipagkaloob sa ating lahat sa Huwebes ng gabing ito, magmula ngayon at magpakaikailanman. Amen. Salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Salamat po sa inyong lahat.